Glory to God. Manatili tayo nakatayo mga kapatid. Ating babasahin ang ating teksto sa Exodus chapter 40. At sa part na ito ng ating series ay ito na siguro yung ating panghuli. At isummarize natin ang natitirang mga chapter from 35 hanggang 40. Ating basahin ang verse 34 sa pinakadulong bahagi ng Exodus chapter 40. At ganito ang ating mababasa from verse 34. Then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. And Moses was not able to enter the tent of meeting because the cloud had settled on it. And the glory of the Lord filled the tabernacle. Throughout their journeys, whenever the cloud was taken up from over the tabernacle, the sons of Israel would set out. But if the cloud was not taken up, then they did not set out until the day when it was taken up. For throughout their journeys, the cloud of the Lord was on the tabernacle by day, and there was fire on it by night in the sight of all the house of Israel. Natin magsabing Amen. Amen. Salamat. Tayo po'y makakaupo na. Alright, so tapusin natin ang ating series ngayon at ang ating bahagi o ang ating paksa ngayon ay tungkol sa tinatawag na the Shekinah or the Shekinah of God. The Shekinah of God. Ang chapter last time, sa huling bahagi ay ating tinalakay ang patungkol sa nangyari sa paanan ng bundok ng Sinai, ang Israel na nahulog sa pagkakasala o nagkasala ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at sila ay na-restore dahil sa pamamagitan or pamamanhikan ng propetang si Moses. Si Moses ay nag-intercede para sa kanila at dahil kay Moses ay itinuloy ng Diyos ang kanyang hinold back ng Diyos sa kanyang judgment doon sa kasalanan ng Israel at kanyang itinuloy ang kanyang pangako na sila ay dadalhin o sasamahan at dadalhin sa Kanaan. Yun naman ang original na plano ng Diyos para sa Israel na binitawan niya sa mga magulang ng Israel. Ang susunod na bahagi dito sa beginning with chapter 35, at isa-summarize na lang natin ang chapters na ito dahil ang malaking bahagi dito ay patungkol naman sa construction ng tabernacle, which is practically parang inulit ang mga instruction ni Moses o binigay ng Diyos kay Moses ay inulit lang doon sa design, materials, sukat, at kung ano-ano pa na may kinalaman sa tabernacle. Yung mga tela o yung mga materialis na yan at yung mga kasangkapan kung paano sila gagawin. So practically, inulit lang yan dito sa ibang bahagi ng ating i-cover ngayon. So hindi na natin bibigyan ng maraming panahon. Ang ating bibigyan ng diin ay what happens after. Bakit yun pinagawa ng Diyos at ano ang nangyari pagkatapos na yun ay ma-build or ma-construct. At doon sa ating teksto nga, nakita natin na ang ulap ng Diyos ay bumaba at pinuno ng kaluwalhatian ng Diyos ang tabernakulo na kanilang ginawa. Ngayon, para kayo magkaroon ng idea, ay makikita natin sa chapter 35 ay nagsimula ang instruction kung paanong i-build ang mga
parte ng tabernacle. Sa 35, ang verse 1 hanggang 3 ay niremind sila na ang ika-6 na araw o ikapitong araw ay pahinga. So, because of the construction work, God wanted to make sure na nagpapahinga sila every Sabbath. So, niremind sila about the Sabbath, verse 1 hanggang 3. Sa verse 4 hanggang 9, ay pinaalala ang mga materyales na kailangan. So, humingi ang Diyos ng contributions. Mga materyales ay kukuhain mula sa mga Israelite. So, sila ay magko-collect ng ginto, pilak, tanso, at mga tela para sa paggawa ng mga kortina. And also all of this, pati kahoy, acacia wood. Verse 10 hanggang 19 ay binalikan kung ano yung mga items na gagawin para sa tabernacle. Verse 20 hanggang verse 29 ay ang mga contributions ay nilagay sa paanan ni Moses, nakolekta, at ito ay pinresent kay Moses. And then verse 30 hanggang verse 30 ng chapter 35 hanggang verse 1 ng chapter 36 ay dito in-identify kung sino ang magbibuild. Tinawag, dito ang term na ginamit sa aking Bible ay artisans. So pag sinabing artisan, siguro naman may idea kayo, no? Ito yung mga skilled na mga workers. Meron silang specific skill, either carpentry or pagdating sa pagtrabaho sa ginto o sa anumang mga materyales. So ang tawag sa kanila artisans. So sa 36 naman, from verse 2 hanggang 7, nakompleto ang contribution. And then chapter 36, verse 8 hanggang sa dulo, verse 38, ay construction na yan. Buong chapter 37 ay construction pa rin. Yun yung mga details ng mga trabaho nila. And then chapter 38, dito natapos ang construction, verse 1 hanggang 20. At ang lahat ng mga parts ng tabernacle na nabuo ay dinalang lahat kay Moses. Sa verse 21, chapter 38 pa rin, sa verse 21 hanggang verse 31 ay kinuwenta kung gaano karami ang nakolektang pilak, ginto at tanso. So ayon dito sa account sa mga verses dito, ang nakolekta nilang ginto ay 29 talents and 730 shekels. Alam niyo ba kung gaano karami yon? Kung sa ating present time, it is about, yung 29 talents is about 800, mamaya, balikan natin. So ito ay kulang-kulang 1 metric ton na ginto. Ang silver, which is around 100, sabi rito, ang silver na nakolekta ay 100 talents and 1,775 shekels ay more than 3 metric tons. At ang bronze na 70 talents, sabi rito, and 2,400 shekels, no, ay napakarami din. So, hindi sila nagkakalayo. So, maraming materyales na nakolekta mula sa kamay ng mga Israelites. Kinocompute ko yung gold kanina, o kagabi, habang ako'y nag-i-study, kinocompute ko yung gold na 29 talents and 730 shekels, kung sa value ng ginto ngayon, which is, kagabi tiningnan ko ang value ng ginto na 1 gramo ay 3,800 something, 3,850. Parang ganon. At yung 29 talents, kung i-convert sa kilograms,
ay 34 kilograms. 34 kilograms. So, ganun siya kabigat, ganun siya karami. Yung ginto na 34 kilograms ngayon, ang value niyan is in billions. I think 5 or 6 billions ang value niya. Yung 34 kilograms, yung 1 kilogram, 1 kilo, kung ang ginto ay 3,800 ang per gramo, the times 1,000 mo lang, so it's around 300 na something, no? 380,000. Isang ginto pa lang yun, o isang kilong ginto, which is yung gano'n, 1 kilo. Pero kung ito ay 34 kilograms, then napakalaki ng pera. Naisip ko lang, ang dami siguro talagang nakuha ng mga Israelite sa Egypt. Bukod sa marami silang, bukod sa siguro ay mayaman sila, o sabihin natin marami silang ari-arian, ay nadagdagan pa nung sila ay palabas na ng Egypt, ay namigay ang mga Egyptians para lang sila ay umalis na. So, totoo yung sinabi ng Bible, they plundered the Egyptians. Okay? Tingnan natin ulit mamaya yan. Sa chapter 39 ay ginawa ang priestly garments, verse 1 hanggang 32. And then sa chapter 39, verse 33, 43, pinresent kay Moses lahat ng gamit. Sa chapter 40, tinayo ang tabernacle. Verse 1 hanggang 33. And then, doon sa ating teksto, sa verse 34, bumaba ang kaluwalhatian ng Diyos. So, yun yung summary ng mga chapters na ating tinitingnan ngayon sa ating paksa, sa ating series. Pero ang gusto kong bigyan natin ng diin ay yung Shekinah. Ano itong Shekinah? At bakit ito nakita o ano ang role nito sa Israel? Ang salitang Shekinah, sa mga medyo familiar pa sa mga lumang word na ginagamit sa message, we call it the Shekinah glory. The Jews call it Shekinah. So, maybe ito ay ina-attribute nila or ginagamit nila to describe the angel of the Lord. Kanina, yung tanong kanina about the fourth man in the furnace. Kung Hudyo ang nagsalita ron, kung Hudyo ang nag-describe, maybe ang kanyang description sa fourth man ay ito ay ang Shekinah. Siyempre, dahil sa Nebuchadnezzar, wala siyang idea. So, maaaring sa kanilang panahon, sa panahon ng mga Hudyo during that time, that's how they describe the presence of an entity na hindi ang Diyos, pero nagre-represent sa Diyos. So, paano natin gagamitin ang salitang Shekinah sa ating panahon? In the same way na ito'y ginamit ni Brother Branham when referring to the glory of God. Para sa akin, ito yung magandang paggamit ng salitang Shekinah, kung paano man ito na-develop sa mga Hudyo, ay dito sa ating teksto, nang ang cloud ay nagsettle sa tabernacle at napuno ng kaluwalhatian ng Diyos, ng Panginoon, ang tabernakulo, that's what we call Shekinah. Hindi lamang ito yung glory, because yung glory ang nanahan, yung glory ang nagpuno sa tabernacle, at yung pagpuno na yon, at yung pag-settle ng cloud doon sa ibabaw ng tabernacle, that is the Shekinah.
So pwede nating sabihin ng ganito, the Shekinah is the glory of God when it comes down and dwells among His people. Kapag ang kaluwalhatian ng Diyos ay bumaba at nanahan sa gitna ng kaniyang bayan, yung pagtira na yan ng kaluwalhatian ng Diyos, at kung minsan ay meron itong visible manifestation, that's what we call Shekinah. Okay? Ano mga instances na ang Shekinah ay binanggit sa Bible? Or ang pagbaba ng kaluwalhatian ng Diyos ay dinescribe sa Bible maliban sa Exodus chapter 40. So hindi ito marami. Very few. Ang mga instances na ang kaluwalhatian ng Diyos ay bumaba at nanahan sa kalagitnaan ng mga tao. This was the first time. And the second time, bago yun, kung atrasan natin sandali ang kasaysayan ng Israel dito sa Exodus, nasaan ang kaluwalhatian ng Diyos bago ito nagsettle sa tabernacle? Nasaan ang kaluwalhatian ng Diyos sa istorya sa Exodus? Hindi nyo alam? Tagal nating tinalakay. Nasaan? O nasaan yung cloud? O nasaan ang presence ng Diyos? Nasa bundok. Nasa Mount Sinai, di ba? Simula nang ang Diyos ay nakipagniig kay Moses sa burning bush, ang kaluwalhatian ng Diyos ay naroon sa tuktok ng bundok ng Sinai. Hanggang dito sa pagsettle ng Israel sa paanan ng Sinai at si Moses ay 40 days na nasa bundok, bumababa, and then another 40 days dahil sa sila nagkasala, the glory of the Lord was there. Okay? Na may panahon na ang pillar of cloud ay kasama ng Israel sa journey, especially doon sa pagtawid sa Red Sea. Pero pagdating sa chapter 19, the cloud was over the mountain. Nandun ang cloud sa ibabaw ng bundok. Up to this time, no, hangga't hindi pa nabibuild ang tabernacle, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nandun lang sa bundok ng Sinai. And that is an interesting part natin titingnan mamaya. And what it signifies. So sa Mount Sinai, and then bumaba sa tabernacle. After dito sa tabernacle, the next time ang cloud ay bumaba ay sa temple na ginawa ni Solomon. So si King Solomon ay nag-build ng templo ng Diyos for the first 7 years ng kanyang paghahari. On the 7th year ay na-dedicate ang templo, at mababasa ninyo yan, maybe pwede nyo i-note yan sa 1 Kings chapter 8, verse 10 hanggang 11, na ang cloud ay bumaba sa bahay ng Panginoon. The cloud filled the house of the Lord, so that the priest could not stand to minister because of the cloud. So pareho nang nangyari dito sa ating teksto, for the glory of the Lord filled the house of the Lord. So yan ay malinaw na Shekinah. Hindi lang ang mga priest ang nakakita, the whole Israel na andun sa nagse-celebrate doon sa templo ay nakita nila, na witness nila ang kaluwalhatian ng Diyos ay bumaba at pumasok sa kaniyang bahay. The next time, after this,
Kailan ulit natin nakita ang Shekinah ay naulit? Ang kaluwalhatian ay bumaba sa lupa. Wala na tayong makita sa Bible, sa Old Testament, after ng panahon ni Solomon, na ang glory of God ay bumaba sa lupa at nanahan sa isang bahay, sa isang tirahan. Pero kung ating titingnan ay ang witness ng mga apostol at ang witness ng mga apostol at ng mga disciple ni Jesus, then the next time na naulit ang pagbaba ng kaluwalhatian ay nang ito'y nakita kay Jesus Christ. Ang sabi ng John 1:14, you can read that in John 1:14, we beheld His glory. Well, unfortunately, hindi lahat nakakita dito. Anong sabi ng John 1:14? And the Word became flesh and dwelt among men. And we beheld, we saw His glory, glory as of the only Son from the Father. Kailan ito nangyari? Nang ang salita ay nagkatawang tao, which I believe, yan ay nangyari nang si Jesus ay iniluwal ni Maria sa sabsaban. That was when the Word became flesh. Hindi sa panahon na si Jesus ay binaptize ni John, doon makikita natin nakita ni John ang Holy Spirit ay bumaba. Pero ang Word becoming flesh ay sa sabsaban nito nangyari because that was when ang Logos na dating na visible manifestation ng Diyos in the past ay tumigil sa pag-exist because ang manifestation na ng Diyos sa lupa ay ang kaniyang anak. It was the Word, the same Word na ngayon ay nasa form ng son, ng child, ng batang si Jesus. And then of course, the glory of God was seen. Nakita ang kaluwalhatian ng Diyos nang ang Espiritu Santo ay nanahan sa anak ng Diyos. And then after nun, kailan ulit nakita ang kaluwalhatian? Kailan ulit bumaba ang kaluwalhatian ng Diyos? Sa Acts chapter 2 na. Diba? 10 days after na si Jesus umakyat sa langit, it suddenly happened. Biglang may ugong na malakas na galing sa langit at pinuno ang kanilalagyan ng mga banal at merong dilang apoy na nagmanifest. At ang sabi, they were filled with the Holy Spirit. Hindi lamang yung bahay ang pinuno, kundi ang pinuno ng Espiritu Santo ay yung mga tao na. In the same way na si Jesus ay tinahanan ng Espiritu, ganun din naman ang mga believers, tinahanan ng Espiritu Santo on the day of Pentecost. It is the same act of God, but in a different manner, sapagkat sa lumang tipan, ginagawa niya ito sa mga bahay na kanyang pinapabuild, pero sa New Testament, ginawa niya ito sa mga taong pinili niya para tahanan. In the Old Testament, it's a house. In the New Testament, it's the people. At naniniwala akong lubos na kung kayo'y tinatahanan ng Espiritu ng Diyos, ang Diyos ay nag-Shekinah sa inyong mga buhay. Maaaring hindi laging obvious ang kaluwalhatian ng Diyos, but I believe God dwells in each and every one of us. Nasa atin ang Shekinah ng Diyos. And I pray na isang araw, ang kaluwalhatian niya ay maging visible. And I believe isang araw ay gagawin niya ng Diyos
na ang kaluwalhatian niya na nasa kaniyang iglesia ngayon ay magiging visible para maging witness ng Diyos sa kaniyang mga gawa. Praise God. So isi mga kapatid, ang ating paksa ay hindi magiging mahaba, hopefully, because I will focus on this part sa pagdwell ng kaluwalhatian. What does the Shekinah signify? Una, the Shekinah signifies that God has found a dwelling place in the midst of His people. That's what it means. Mayroong nasumpungan ng Diyos na matitirahan. Sabi ko, kaya nga tinatanong kayo kanina, bago bumaba sa tabernacle, nasaan ang kaluwalhatian ng Diyos? Di ba? Nasa bundok. Sa bundok ay madali ang Diyos manahan sa bundok. Kasi ang bundok, creation niya yun. Siya ang may gawa nun. Pero para ang Diyos manahan sa kalagitnaan ng mga tao, kailangan ng Diyos at magpapagawa ang Diyos ng kanyang matitirahan na magiging bahay ng Panginoon. Kailangan hindi ang Diyos madaling bababa. Hindi ang Diyos basta bababa sa isang bahay na sabihin mo, Lord, para ito sa iyo. No. Kailangan mamit ng bahay na iyong ibibigay sa Diyos, mamit ang requirements ng Diyos. Sa creation, madali ang Diyos manahan because siya ang may gawa ng bundok na yan. Pwede siyang manahan sa puno kung gugustuhin niya. At yun ay nakita natin sa burning bush. Ang kaluwalhatian ay nandun sa burning bush. Nagtaka si Moses, bakit hindi nasusunog yun? Hindi pala yun ordinaryong apoy. It was the presence of God. And God chose it to be that way. At nang lumapit na si Moses, ay sabi ng Panginoon, ang dakong kinatatayuan mo, Moses, ay banal. Bakit naging banal yun? Because God was there. Bakit ganun kadali ang bagay yun para sa Diyos? Because that ground was His creation. Hindi yan nadungisan ng kasalanan. Pero ang tao hindi madaling matitirahan ng Diyos. Kailangan ma-meet muna ang requirement ng Diyos bago ang Diyos makapanahan sa katawan ng tao. Intindihan natin mga kapatid? God can only dwell in a house that meets His requirements. That's the reason, doon pa sa, I think sa chapter 25, 26, nabasa na natin na ang Diyos na magpapagawa siya ng bahay, siya ang nagbigay ang Diyos ng listahan kay Moses. Anong mga materials ang gagamitin? Anong eksaktong gagawin? Anong klaseng equipment or furnishing ang gagawin? Otherwise, hindi ang Diyos mananahan sa kanilang kalagitnaan. So God was preparing His own house by giving the requirements, by providing the requirements. That is the only way na nakapasa ang tabernacle. Nung nabasa natin dito na bumaba ang kaluwalhatian, anong ibig sabihin nun? God has found the house. At ang bahay na yon, siya mismo ang nag-provide ng lahat ng kailangan. So, hindi ko nababalikan yung mga materyales, di ba? Alam na natin lahat yon. Mga materyales na yon na nirequire ng Diyos, lahat ng kailangan para mabuild ang kanyang bahay. Pero dito sa ating teksto, mayroon pang ilang bagay na hiningi ang Diyos. Una, kailangan ang mga magbibuild ng bahay ay appointed ng Diyos. God chose the artisans who will build His house. Sabi ng Panginoon kay Moses sa 35 verse 10, have every skillful person among you come and make all that the Lord has commanded.
At sa 36 verse 1, sabi ng Panginoon, "Now Bezalel, Oholiab, and every skillful person in whom the Lord has put skill and understanding to know how to perform all the work in the construction of the sanctuary, shall perform in accordance with everything that the Lord has commanded." Then Moses called Bezalel, Oholiab, and every skillful person in whom the Lord has put skill, everyone whose heart stirred him to come to the work to perform it. So parang ganito yan. Para mabuild ang bahay ng Diyos, according to His specifications, pumili ang Diyos ng dalawang lalaki, sabihin na lang natin, specific dalawa, si Oholiab at si Bezalel. Pumili siya ng specific na mga tao na may skill at binigyan niya ng wisdom kung paanong gagawin yung mga requirements niya. Pangalawa, binuksan niya ang opportunity para mag-volunteer ang sino man na gustong tumulong para ma-build ang bahay ng Diyos. Para bang pumili ang Diyos ng foreman, and then yung foreman, merong mga workers, may mga laborers. Pero bago ito mangyari, ang Diyos ang nag-appoint ng mga lalaki kung sino ang gagawa at kung paano nila gagawin ang kanyang ipinagagawa. What does this mean para sa atin, mga kapatid? Katulad din sa panahon natin sa ministry. Even sa Old Testament, God appoints His people, His men. Ang Diyos ang pumipili ng kanyang mga servants. Pagdating sa bagong tipan, ganun din. Ang Diyos ang nag-a-appoint ng kanyang mga servants. Para saan? Para sa pagbibuild ng kanyang bahay. Makikita natin sa 1 Corinthians chapter 3, mababasa natin. Sabi ni Pablo, sino ba si Pablo? Sino si Apollos? Sino si Cephas? Sila ay mga, ang tawag natin doon? Synergios. Fellow laborers. Sila ay mga servants of God na inappoint ng Diyos para sa gawain niya. Kaya makikita natin na ano man ang gawa ng Diyos sa ating buhay, kung ang Diyos ay may ginagawa sa buhay natin, it doesn't happen na para bang kung sino lang ang available. Naniniwala ko, God appoints His men. Kung ang Diyos ay may binibuild sa buhay ninyo, ang Diyos ang nagtatalaga ng mga taong gagamitin niya para sa inyong buhay. Kung kayo ay bahagi ng iglesia, that is why every church, every local congregation, every ministry all over the world, kapag ito'y gawain ng Panginoon, makakasiguro kayo na ang mga naglilingkod sa gawain na yan ng Diyos ay mga taong ang Diyos ang pumili. Otherwise, paano natin masasabing yan ay bahay ng Diyos? Kung hindi servants of God, kung hindi appointed by God ang mga workers sa isang ministry, God cannot dwell. Because I believe this, mga kapatid, with all my heart, na tanging ang mga God-appointed servants ang binigyan ng Diyos ng wisdom kung paanong i-build ang church according to His specifications. Sila lamang. Maraming pwedeng magpastor. Maraming pwedeng tumayo sa likod ng pulpito. Pero kung hindi sila ang inappoint ng Diyos, then wala silang maidadagdag sa pag-build ng bahay ng Diyos. Baka makasira pa sila. That's the reason ang ating pulpito ay inaalagaan natin. Hindi natin basta-basta pinatatayo ang kung sino rito
politiko na gustong dumalaw at gustong mag-sell na kanyang sarili, patayuin natin, or mga bisita na merong ino-offer na business sa iglesia. Maraming pulpito na hindi nagiging blessing sa mga tao because ang pinapatayo ay hindi mga servants of God, kundi mga tao na mayroong vested interest. And they don't help the building of the church. Nakakasira iyon sa mga gawain ng Diyos. We need men of God na magmi-minister sa atin na kanyang salita. Paano natin malalaman na servant of God ang tumatayo sa ating kalagitnaan? Of course, bago pa sila tumayo, meron tayong mga manggagawa na makakadiscern, makikilala kung sino sila. Pangalawa, kapag sila'y nagsimula ng mag-minister sa likod ng pulpito, ang mga tao ng Diyos ay nakikinabang. Ang mga tao ng Diyos ay nabibuild up, tumitibay, lumalago, lumalago sa pagkakilala sa Diyos. In other words, Ephesians chapter 4, ibinigay ng Diyos ang fivefold ministry for the building up of the body of Christ. Anyone na labas sa fivefold ministry na mangahas na magdala ng kanyang salita ay hindi nakakatulong sa ministry. Now, pansinin ninyo, the Shekinah determines whether a house is God's house or not. Ultimately, ang bahay o ang tabernacle na ginawa ng Israel sa wilderness, ang mag-vindicate kung ito nga ay bahay ng Diyos ay ang Shekinah. Ang kaluwalhatian ng Diyos na bababa sa bahay na yan. If it does not meet the requirements, kung mayroong isang bahagi, kung mayroong mga sangkap doon sa bahay na yun na hindi ayon sa ginusto ng Diyos, wala tayong makikitang pagbaba ng kaluwalhatian. Naintindihan natin mga kapatid? That's the reason napakahalaga na ang church ay i-build lamang sa pamagitan ng salita ng Diyos. I-build lamang ang church sa pamagitan ng mga appointed men of God. Dahil kapag ang isang gawain ay na-build hindi sa specs ng Diyos at may mga bagay na makatao na naidagdag sa gawain, kahit magpalahaw tayo na magpalahaw sa gawain, hindi natin mararanasan ang kaluwalhatian ng Diyos ay manahan. No. Hindi bababa ang presence ng Diyos dahil sa umiiyak ka. Dahil sa ikaw ay sincero sa iyong ginagawa. Because we could be sincerely wrong. Hindi bababa ang presence ng Diyos dahil sa malakas tayong umawit. Dahil sa nag-spend tayo ng mahabang panahon. Bababa ang kaluwalhatian ng Diyos dahil ina-identify niya ang kanyang sarili dito sa gawain na ito. Ito ang gawain na nabuo dahil sa kalooban ko. Dahil sa kagustuhan ko. Hallelujah! The Shekinah signifies that God is pleased at the work rendered by Israel. Ang Diyos ay nalugod sa trabahong ginawa ng mga Israelites at ang vindication ay ang kaluwalhatian. Oh my. Alam niyo mga kapatid, napakadali lang magkaroon ng isang fellowship. Kahit dalawa lang ang magkasundo. Dalawang tao, di lalo na kung dalawang pamilya, 5 pamilya, mag-decide, suportahan ang isang ibisisimulang gawain, mag-contribute ng mga gamit, mag-contribute ng mga equipment, mag-contribute ng pera para makaupa ng isang lugar. You know, madali lang mag-build ng isang gawain sa ating panahon sapagkat maraming resources na pwede at kapag ito'y napagsama-sama ay masasabi na nating may gawain na. Kaya nga kuminsan, makikita natin na ang mga tao na hindi makasumpong ng contentment sa loob ng gawain ng kanilang pastor, lalabas sila, magsasarili ng gawain kahit sa bahay lang. At sapagkat may pera,
mag-set up ng gamit, meron ng church. Pero ano ang ultimate na vindication na ang isang gawain ay sa Diyos? It is the glory of God. It is the glory of God. Hindi yung mga awit, hindi yung pangalan na nakasabit sa labas ng pintuan, hindi yung identification natin na tayo ay message believer. It is God Himself that will vindicate the place if it is His house. Kung hindi yun bumaba, mapapahiya lang tayo. Pwede nating ituloy ang gawain, pero pagdating sa araw ng pagbabalik ng Panginoon, mapapahiya ang mga taong nagsikap na gumawa ng bahay para sa Diyos, pero hindi ayon sa kalooban ng Diyos. So napakahalaga na ang Diyos ay malugod sa ating mga pagkakatipon. Amen. Dito sa ginawa ng Israel, ang isang bagay na nakapagpalugod sa Diyos, sa aking observation, ay the way the Israelites contributed to the work. Ang sabi ng Exodus 35, na-stirred ang kanilang puso. Maybe na-convict sila sa kanilang nagawang kasalanan earlier, at sila ay dinisiplina ng Diyos, and then nanatili ang favor ng Diyos sa kanila, at tuloy ang paglalakbay, at sila ay na-humble sa kanilang failure sa paanan ng bundok ng Sinai. Kaya nung bumalik ang panawagan sa paggawa ng bahay ng Diyos, na-stir ang kanilang puso. You can read that in verse 29 sa Exodus 35. Everyone whose heart stirred him and everyone whose spirit moved him came and brought the Lord's contribution for the work of the tent of meeting and for all its service and for all the holy garments. And then you can read that hanggang sa verse 29. Makikita ninyo ang mga contributions ay saan ang galing? Galing sa kamay ng mga tao na ang puso ay nahipo ng Diyos. Their heart was stirred. Yun ang isang bagay na napakaganda dyan. Na-stir up ang puso ng mga tao, ibig sabihin ang kanilang pagtulong sa pag-build ng bahay ng Diyos ay hindi sa pilitan. Hindi ito sa pilitan obligatory, kundi sila ay kusang nagbukas ng kanilang buhay nang sabihin ng Diyos, itong kailangan. Pag-uwi nila sa bahay, meron tayong ginto, meron tayong pilak, meron tayong kahoy. Sige, kuhain natin yan. Dalhin natin doon kay Moses, i-contribute natin. You see? Mula sa bukas na puso, na kolekta ang mga bagay na kailangan para sa bahay ng Diyos. Of course, again, yun ay ayon sa specifications ng Diyos. So nalugod ang Diyos sa kanilang generosity. Hanggang sa sumobra pa at sabi ni Moses, tama na, wala nang magdadala. Sobra-sobra na ang kailangan natin, may tatayo na ang bahay ng Diyos. Kaya nga, nung kinuwenta ko kung gaano karami ang naipon nila, doon lang sa ginto, pilak at tanso, napakalaki pala ng value. Kung ang pag-uusapan ay sa panahon natin, ay napakalaki ng value ng kanilang naipon. Ang 1 talent of gold is 34 kilograms pala. Ang 29 talents is 986 kilos. So that is almost 1 metric ton. Ganun karami ang naging contribution nila. Sa presyo na ngayon ng ginto, ang 1 metric ton o ang 986 kilograms na ginto is around 3.9 billion pesos sa pera natin. Okay? So yun lang ang kinuha kong computation. Hindi ko na kinumpute ang silver, ang bronze. So ma-imagine nyo na kung gaano karami ang nakolekta nila. At hindi naging mahirap para kay Moses ang magkolekta ng mga kailangan nila dahil nahipo na ang kanilang puso. Naging madali para yun ay gawin.
sa panahon nila. I can imagine kung saan napunta mga ito. Doon sa Ark of the Covenant, sa mercy seat. Ang mercy seat ay solid gold. So imagine nyo, ganito kalaking solid gold. Yan, more or less ganito kalaki. It's pure gold na pantakip doon sa Ark of the Covenant at pagkatapos sa ibabaw nito ay mayroong kerub. 2 kerub na solid gold. Hammered gold na naandun sa ibabaw. Doon pa lang ay napakalaking halaga na ang kanilang na-contribute sa gawain ng Panginoon. No wonder na lugod ang Diyos na manahan sa kanilang kalagitnaan. Ginawa ang bahay ayon sa kaniyang instructions. Ginawa ang bahay ng mga lalaking siya ang nag-appoint. At ang mga equipment, ang mga materyales na ginawa, na naipon para sa bahay ay galing sa mga puso na hinipo ng Diyos. Yan ang mga bagay na nagko-contribute sa gawain ng Panginoon. At ang Diyos ay nalulugod kapag ang mga bagay na ito ay makita niya sa ating kalagitnaan. Saan natin makukuha ang instructions ng Diyos? Eh di sa salita ng Diyos. Kaya wag nating alisin ang salita ng Diyos sa kaniyang gawain. See? Sino ang mag-a-apply ng salita ng Diyos sa pag-build ng church? Ang mga appointed men of God. At sino ang magko-contribute ng mga kailangan para sa pag-build ng bahay ng Diyos? Ang bayan ng Diyos mismo, ang mga mananampalataya na ang puso ay bukas para sa gawain ng Diyos. Kapag ang tatlong yan ay nariyan, mararanasan natin yung nangyari dito. The glory of the Lord filled the tabernacle. Kaya every time na tayo nagkakatipon, mahalaga ang inyong puso ay bukas sa Diyos. Nandito kayo para tumulong sa gawain, para mag-contribute ng inyong buhay sa gawain at hindi kayo nagbibigay na napipilitan. Inihahanda nyo ang inyong buhay para makatulong sa pag-build ng bahay ng Diyos. At natitiyak natin na mayroong mga men of God na inappoint ng Diyos na hindi napilitan, kundi ibinigay din ang kanilang buhay para tumulong sa gawain ng Panginoon. At ang salita ng Diyos na sentro ng ating gawain. Then kapag pinagsama-sama ito, ang makikita natin ay kaluwalhatian. At ang maganda rito, ang kaluwalhatian ng Diyos ay pwedeng manahan. Hindi yung darating, aalis. Ang nais ng Diyos ay mag-settle siya sa ating kalagitnaan. Kung ang Israel lamang ay naging consistent sa kanilang pananampalataya, hindi aalis ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. But thank God, sa panahon natin ngayon, meron ng guarantee na kapag ang Diyos ay nanahan, hindi na siya aalis, sasamahan niya tayo hanggang sa kanyang pagbabalik. But the thing is, kailangan tayo naman ang maging consistent so that we can experience the Shekinah. And it is the Shekinah that will vindicate na tayo nga ang bayan ng Diyos. Na tayo nga ang bahay ng Diyos na kanyang tinatahanan sa ating panahon. Brothers and sisters, hindi natin kailangang i-check kung sino ang tamang church at maling church. Ang i-focus lang natin ang ating buhay, let's make sure na ang gawain natin ay gawain ng Diyos. Amen. Napakahalaga ng term na yon. God was pleased, no? Doon sa ginawa ng Israel because kay Jesus, ganun din yan. Sa templo ni Solomon, ganun din yan. Ang sabi ng Panginoon, this is my place. No, sapagkat nalulugod ako sa bahay na ito na inyong ginawa para sa akin. Kay Jesus ay ganun din yan. Nang bumaba ang Espiritu, ano ang tinig na nagsabi? This is my beloved Son with whom I am well pleased. So napakahalaga na ang pleasure ng Diyos ay ma-meet ng mga tao na gustong tahanan ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah! At ganun din yan sa araw ng Pentecost. God was pleased with the people na nagkatipon sa upper room, bumaba ang Espiritu ng Diyos sa kanilang kalagitnaan.
So the pleasure of God is very important. Kaya meron tayong instruction na tinanggap kay Pablo, 2 Corinthians chapter 6. Anong lagi niya sinasabi doon? Kinoconnect natin ito lagi sa mga relationship, but this applies to everything in our life. Sabi ni Paul sa chapter 6 verse 14, do not be mismatched with unbelievers. Sa ating King James ay, do not be unequally yoked with unbeliever. For what do righteousness and lawlessness share together? Or what does light have in common with darkness? Or what harmony does Christ have with Belial? Or what does a believer share with an unbeliever? Or what agreement does the temple of God have with idols? For we are the temple of the living God. Dinirekta ngayon niya sa mga mananampalataya, tayo ang templo ng buhay na Diyos. So anong kinalaman ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Well, maaaring ang reference ni Pablo dito ay yung mga Diyos-Diyosan sa Korinto na somehow yung mga believers na part ng temple of God ay nagse-celebrate ng mga kapistahan ng mga Diyos-Diyosan sa Korinto. Sabi ni Pablo, anong bahagi meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Tayo ang templo ng buhay na Diyos. Just as God said, I will dwell among them and walk among them. And I will be their God and they shall be my people. Yun pa ang napakagandang bagay ron. Ang pagbaba, ang pag-settle down ng Shekinah, ng kaluwalhatian, ay vindication na ang mga tao ay ina-identify ng Diyos sa kanyang sarili. At ina-identify ng Diyos ang kanyang sarili doon sa mga tao. I will be their God, and they shall be my people. Amen. Binigyan din na natin ang bagay na yan, mga kapatid. Napakasarap ma-assure sa ating sarili na ang Diyos ay ating Diyos. My God, our God, Diyos ng aking buhay, Diyos ng aking pamilya, Diyos namin sa iglesia. Amen. So there is ownership. Diba? At ang ownership ng Diyos sa atin ay kapag ang kanyang Shekinah ay bumaba sa ating buhay, it means we belong to God. Tayo ay sa Diyos. Kaya ang vindication ng church na sa Diyos ay kapag ang kanyang espiritu ay nasa kalagitnaan ng mga mananampalataya. Amen. Sa Reformed theology, they believe na ang pagtahad ng Espiritu ng Diyos ay minsan lang nangyari sa upper room. And since the time, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iglesia na. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa iglesia na, at lahat ng mga tao na nabautismuhan sa loob ng iglesia, let's say mga convert galing sa labas, or mga anak na binaptize sa infant baptism, they teach infant baptism. Lahat yan, once they're baptized, water baptism, then sila corporeally, no, being part of the church, ay tinahanan na ng Espiritu ng Diyos. So yan ay isang theology na tinuturo ng mga Reformed churches. Pero pag tinignan natin ang Book of Acts, it's a different matter. Totoo na ang Espiritu ng Diyos ay bumaba sa upper room. Pero tandaan natin na ang pagtahan ng Espiritu ng Diyos ay individual. It is an individual experience. Totoo na napuspos silang lahat. So mayroong corporate experience. Lahat sila ay pare-pareho ng naranasan. But that is only because yung nasa isa ay pareho rin nandito sa isa pa. At naandun din sa isa, at naandun din sa isa. Nangyari ito as a corporate experience because lahat ng nandoon sa upper room, 130 in all, bawat isa na-baptize ng Holy Spirit. Amen.
So, bagamat naranasan ito sa pangkalahatan, pero ang experience ay personal, individual. That's the reason, hindi porke ikaw ay kabilang sa gawain ngayon o somehow maaaring nabaptize na rin o kaya ipinanganak ka sa Kristiyanong pamilya at lumaki ka practically sa Sunday school, it's not a guarantee na ikaw ay kabilang sa tinatahanan ng Espiritu ng Diyos. Each of us must experience God in our life. Each of us. Hindi ko kayang sagutin ang aking pamilya sa karanasan. Kailangan maranasan nila isa-isa ang Diyos sa buhay nila. Hindi ko kayo kayang ikargong lahat sa karanasan ko. Hindi ganun ang disenyo ng Diyos. Ang dinisenyo ng Diyos, bawat isa sa atin, mararanasan natin ang Diyos. Amen. That's why I pray na maranasan yung lahat. Lalo ng ating younger generation. Yung mga kinukwento, yung mga nakikita at naobserbahan natin, ay makita at maranasan nyo rin. Sabi ko nga sa gawain sa bulihan kanina, may bagong generation ng mga believers na hindi ko nakilala sapagkat sila ay lumitaw sa church na wala na ako, ilan na lang ang mga matatanda na kilala ko pa. Marami na mga bagong mukha. Pero sabi ko, napakahalaga na ang tinanggap ng inyong mga magulang ay maranasan ninyo dahil kayo ang magpapatuloy ng ministry. Kung tatagal pa ang Panginoon, mawawala yung mga magulang ninyo, kayo yung nasa loob ng gawain ng Diyos. Kung wala kayong karanasan sa Diyos, then natapos na ang gawa ng Diyos sa inyong mga magulang. Pwede pa rin kayong magpatuloy as church. Pero kung wala ang Diyos, what does it matter? Doesn't matter anymore. Pero ang kagandahan sa ating Diyos, He deals with us individually. Nang si Abraham ay namatay, natapos ng panahon ni Abraham, God spoke to Isaac. At anong sabi ng Diyos? Isaac, I am the God of your fathers. I will establish my covenant with you. Nang wala na si Isaac, kinausap ng Diyos si Jacob. Jacob, I am the God of your fathers, Abraham and Isaac. And I will establish my covenant with you. And that's the reason ang sabi ni Jesus, our God is not the God of the dead. He is the God of the living. Amen? Kapag namatay ang isang generation, God lives. At saan siya kikilos? Yung patay ay wala na yun. Tapos ng panahon nila. Pero may panibagong henerasyon. And God will speak to that generation once again para ipagtibay na sila ay bayan ng Diyos. Hallelujah! Kaya gusto kong maranasan nating lahat. Hindi lamang mga senior at adult, pati ang mga kabataan natin ay may karanasan sa Diyos. At masabi niyo, ang Diyos sa ating gawain ay hindi lang Diyos ni Pastor, Diyos ko rin sa aking buhay. Hallelujah! And that means ang ating Diyos ay nakikipag-ugnayan individually at ang bawat isa sa atin ay templo ng Diyos sa Espiritu. Hallelujah! Kaya sabi ni Paul, kinote niya ang scripture, therefore, come out from their midst and be separate. Sa kalagitnaan ng alin? Ng mga unbeliever, ng mga lawless, ng mga idols, come out from their midst. Be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will welcome you. I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Kasi ako'y magiging Diyos ninyo, at kayo magiging anak kong lalaki at babae, sabi ng Panginoon. So there is the individual experience na kailangan natin to become parts of the house of God. So in effect, mga kapatid, pwede nating masabi, ang Shekinah ng Diyos ay nasa buhay natin bawat isa. And one of these days, magmamanifest yan
sa panahon na gusto ng Diyos. Pero kailangan i-build natin ang ating buhay sa specification ng Diyos. Tama? Kailangan i-build natin ang ating buhay sa kalooban ng Diyos. Alright, I'm closing. Sa pangbagay na gusto kong bigyan ng diin, the Shekinah signifies that God is present to direct the journey. So bumaba ang kaluwalhatian ng Diyos as we read in Exodus 40. At ang sabi ng verse 36, throughout their journeys, whenever the cloud was taken up, what happens? The sons of Israel would set out. Pag tumaas ang cloud, nag-move ang cloud, then titiklupin ang tabernacle, and then ang bayan ay magta-travel na. Pero kapag hindi gumalaw ang cloud, then ang bayan ay hindi aalis sa kanilang location. From this time, ang bayan ng Diyos ay hindi nakadepende sa leadership ni Moses, kundi sila ay nasa ilalim ng direct leadership ng Shekinah. They are led by the presence of God. Brothers and sisters, there is no difference sa ating buhay. Romans chapter 8, sabi ni Pablo, as many as are led by the Spirit of God, they are the sons and daughters of God. You see? Ang ganda ng description sa Numbers chapter 9, book of Numbers. I'll just read this para ma-appreciate natin ang detail dito sa eksenang ito. Numbers chapter 9, verse 15 hanggang, tingnan natin, 23. Now on the day that the tabernacle was erected, so yun yung Exodus 40, the cloud covered the tabernacle, the tent of the testimony, and in the evening, it was like the appearance of fire over the tabernacle until the morning. So dito nagsimula ang ganitong manifestation na nasa gitna ng kampo ng Israel. Ang cloud ay nasa ibabaw ng tabernacle. Pagdating ng gabi, nagliliwanag yung cloud na yun na parang apoy na nag-aapoy hanggang sa sumikat ang araw. That is how it was continuously. The cloud would cover it by day and the appearance of fire by night. Whenever the cloud was lifted from over the tent, the sons of Israel would set out. And in the place where the cloud settled down, there the sons of Israel would come. At the command of the Lord, the sons of Israel would set out. And at the command of the Lord, they would come. As long as the cloud settled over the tabernacle, they remained camped. Even when the cloud lingered over the tabernacle for many days, the sons of Israel would comply with the Lord's ordinance and not set out. If sometimes the cloud remained a few days over the tabernacle, in accordance with the command of the Lord, they remained camped. Then, in accordance with the command of the Lord, they set out. If sometimes the cloud remained from evening until morning, when the cloud was lifted in the morning, they would set out. Or if it remained in the daytime and at night, whenever the cloud was lifted, they would set out. Whether it was 2 days, a month, or a year, that the cloud lingered over the tabernacle, staying above it, the sons of Israel remained camped and did not set out. But when it was lifted, they did set out. At the command of the Lord, they camped, and at the command of the Lord, they set out. They did what the Lord required in accordance with the command of the Lord through Moses. Nakita ninyo mga kapatid? Ang kanilang movement sa journey, whether isang araw lamang silang magkampo, isang buwan, o isang taon, it depended whether the cloud moved or stayed. At kapag ang cloud ay kumilos, ibig sabihin noon, God was instructing them to set out. Maglalakbay sila. At sabi ng binasa natin, kung kasi set up lang nila kagabi, nagsettle ang cloud sa isang lugar,
kampo tayo rito. Pagdating ng umaga, gumalaw. Pack up tayo. You see? Ganun ang kanilang buhay. They are under the direct command of the Shekinah. What a life, brothers and sisters, na gusto ng Diyos maranasan ng kaniyang mga mananampalataya. Ang gusto ng Diyos sa isang bayan na siya ang may direct ng lahat ng kanilang buhay. Whatever movement ng church ang gusto ng Panginoon, siya ang may command sa atin. Hindi ba napakaganda nun, brothers and sisters? Naniniwala ko na through the years, God has been leading us. Sometimes hindi natin maintindihan, sometimes parang mahirap, even sa ating kalagayan ngayon. Nagulat na lang ako nung nakarang Sunday, may nagpaalala, naka-1 taon na tayo dito sa building na ito. And we never know kung kailan mag-move ang cloud ng Panginoon. But I am sure, hanggat hindi gumagalaw ang Panginoon, we will stay. But the moment na ang Panginoon ay nagbigay ng panibagong command, iiwan natin ang lugar na ito because we're going to according to the command of God. Hallelujah! Praise God. Anong pinapakita nito mga kapatid? Napakaganda ng ginagawa ng Diyos. Ang kalagayan natin, anuman ang ating kalagayan sa paningin ng tao, ay hindi kalagayang tayo lang ang may gusto, kundi ang Diyos ang nagdirect sa ating buhay. At naniniwala ko it's because it is under God's direction. Wala tayong dapat ikalungkot sa kalagayan ng gawain ng Panginoon. Hallelujah! Kundi lagi tayong magalak. If God sets camp sa isang lugar, diyan tayo mag-celebrate sa Panginoon. Pag dinala ulit tayo ng Panginoon sa panibagong lugar, then that's another place, another time to celebrate God's goodness. Hallelujah! Thank God sa assurance na siya ang nagdedirect ng buhay ng kanyang iglesia. Thank God sa assurance, hallelujah, ng mga sitwasyong ating nararanasan as a church. Ang Diyos ang nakakaalam at hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Alam ng Panginoon. Mga kapatid, gusto kong sabihin with confidence, hallelujah, na alam ng Diyos darating ang taon, ang mga panahon na katulad ng 2024 na mga ngailangan tayo ng bahay-sambahan, pero hindi pa yung isang bahay-sambahan na tayo ang mag-build. Ang Diyos ay nagpagawa ng isang building. Gumamit siya ng mga tao upang maging temporary location ng kaniyang gawain. I believe it's the work of God. At ang mga tao na ginamit niya, i-bless ng Panginoon kung ito'y nagawa nila at hindi nila ipinagkait sa gawain ng Panginoon. Hallelujah! Because that is how God moves. And that shows God is in command of His church. Glory to God. At kung kaya nating sumunod sa Diyos sa ganitong mga sitwasyon, I am so confident na kapag tayo inilagay ng Diyos sa isang lugar na talagang atin for the rest of the years ng paglilingkod sa Diyos, kung may generation pang susunod, so be it. It will be a great place. Amen. Ang tabernacle ni Moses, ay nag-travel from place to place. Tumawid ng Jordan, nagsettle sa Shiloh, napunta sa ibang mga bahay. But the glory of God was there. Hindi na nakita yung ulap. Pero the way God moved sa pag-handle ng Ark of the Covenant, it showed na ang presence ng Diyos ay naroon. Yung nag-mishandle ng Ark of the Covenant, hindi worthy, hindi sila yung appointed na mga tao para humawak ng Ark of the Covenant, pinatay ng Panginoon. At yung mga Philistines na nag-capture ng Ark of the Covenant, dinispray nila sa paanan ng kanilang Diyos-Diyosang si Dagon para sabihin na ito, na-capture namin ng Diyos ng Israel. The next day, ang rebulto ni Dagon ay nakadapa. Nakadapa sa harap ng kaba ng tipan ng Panginoon. It means na kahit wala ang tabernacle o wala ang templo, God was there. Amen.
At yun na marahil ang pwede nating paglalarawan ng ating sitwasyon kahit wala tayong bahay-sambahan na talagang dedicated for that purpose only. But I am confident God is among us. The Shekinah is with us. Hallelujah! The Shekinah is among us. It is settled in our life. At siya ang nagdedirect ng hakbang, ng kilos, ng movement ng kaniyang gawain. Glory to the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Perhaps when the house of God is ready, amen, and I'm not saying ng Diyos ay titira sa bahay na ating ipapagawa. Ang sabi ng Biblia, it doesn't happen anymore. Ang Diyos ay mananahan lang sa mga mananampalataya. But when that house is ready, oh my, I believe, pupunuin niya ng Diyos ng kaluwalhatian sa pamagitan ng buhay ninyo. Hallelujah. And I pray na tayo ay buhay pa sa araw na yon. Gusto kong sama-sama nating i-celebrate ang gawa ng Panginoon. Hallelujah. When we have a house of worship dedicated para sa kanyang gawain. Kaya anong dapat nating gawin mga kapatid? Well, we have His Word. We have His appointed men. Ang idagdag natin ay ang ating bukas na puso na pagtulong sa gawain ng Panginoon so that the house will be built. But huwag ninyong kalilimutan, pag na-build ang bahay-sambahan, hindi ang Diyos titira doon sa bahay-sambahan dahil siya ay nasa inyo na. Kayo ang tirahan ng Diyos ngayon. At kung ang Diyos ay nasa inyo, mas lalo tayong dapat maging maningas sa pagtulong sa gawain ng Panginoon. Purihin ang Diyos na buhay. Mabuti ba ang Diyos, mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Magagawa ba natin sumigaw ng praise the Lord? Oh, hallelujah, hallelujah. Oh God, we bless you, Lord. We bless you. Tumay tayong lahat, mga kapatid. Amen. Praise God. Bago tayo umawit at sumamba sa Panginoon, ay gusto kong ihabol ang kaisipan na ito. Ang tabernacle ni Moses na tinahanan ng kaluwalhatian at nakita ang Shekinah of God, ay foreshadow lamang yan. Hindi lamang ng Panginoong Hesus, hindi lamang ng Iglesia sa present time. Ang pinakamagandang ipaglalarawan nito ay ang kaluwalhatian ng Diyos sa gitna ng mga tao sa eternity. Mababasa niyo sa Revelation 21, pagkatapos ng Judgment Day, sabi ni John, nakita ko ang bagong langit at bagong lupa. At nakita niya ang bagong Jerusalem ay bumababa mula sa Diyos, bumababa sa lupa. At nang ito'y bumaba, meron siyang tinig na narinig. Behold, the tabernacle of God is with men. Ang tabernakulo ng Diyos ay nasa kalagitnaan ng mga tao. Anong tinutukoy niya mga tao? I believe ang tinutukoy doon ay ang generation ng mga taong dumami sa millennium. Anong tabernacle ang naroon sa kalagitnaan nila? It is the church. It is the people of God. At ang sabi ng Revelation 21, behold, the tabernacle of God is with men, and God will be with them. See? Hindi mararanasan ng sanglibutan na ang Diyos ay manahan sa kanilang kalagitnaan kung wala ang tabernacle ng Diyos. At ang tabernacle na yan ng Diyos will remain forever. It is His people na pinuspos ng Kanyang Espiritu. Kaya brothers and sisters, get ready. Kayo ay merong eternal destiny. Ang inyong paglilingkod sa Diyos ay hindi lang para sa mga taon ninyo sa lupa. Yan ay inyong itutuloy sa eternidad. Ang pag-represent ninyo sa kingdom of God ay hindi lamang sa panahong ito. Ito'y aabot hanggang eternity. Ang kaluwalhatian, ang Shekinah ng Diyos ay hindi lamang para sa panahon ngayon na tayo nabubuhay sa lupa. Ito ay mananatili hanggang sa eternity. At sa pamamagitan ninyo, the world will experience the Shekinah of God. What a wonderful thing, brothers and sisters. I cannot emphasize that enough.
kapag dumating na ang panahon na yon, the world will experience the Shekinah of God. At hindi sila pupunta ng Jerusalem para makita ang Shekinah. Hindi sila pupunta sa specific place para makita lang ang Shekinah. Every time na kayo ay lumalakad sa kalagitnaan ng mga taong yon, they will see the glory of God dwelling in you. Hindi ko alam, hindi ko kayang i-describe kung gaano kaganda ang glorified body. But I am sure na kapag yan ay nag-manifest, ang katawan na inyong taglay ay totally different. The same person, but the body is still totally different sa natural body. And the world will see it. Oh, what a wonderful time. God is great. God is wonderful. And I thank God for His words. At sana na-enjoy ninyo mga salita ng Diyos sa 11-part series natin ng pag-aaral sa Book of Exodus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Alwalatiin ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Oh God, I am overwhelmed, Lord, by these words. At hindi ko inisip, Panginoon, na ma-enjoy namin in this way ang iyong mga salita. It is not about me, O Lord. It is about you, Lord, na inire-reveal mo ang iyong sarili sa iyong iglesia. Making yourself known to your people. Making your plans known to your people. And I believe, O Lord, na mga salita mong ito ibinigay mo sa tamang panahon. Because we need these words, Lord, sa ganitong panahon ng aming buhay. We need to be assured. We need to be reminded. We need to be encouraged. We need to be inspired by your word. And there's no one to inspire us but your word, O God. There is no one to remind us but your words. At ang iyong mga salita ay nagpapaalala sa amin ng mga dakilang bagay. Nagkaling sa iyong puso, iyong inihanda bago pa natatag ang sanglibutan. And right now, O Lord, you've given us, Lord, this portion of your word. I bless your name. I honor you, Lord. I honor you. I bless you, Lord. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa pagbubukas mo ng iyong mga salita. Salamat sa napakagandang plano mo, O Diyos, na kami ay inahon mo sa pagkalipin sa sanglibutan. Hindi lamang para makalaya sa kapangyarihan ng kaaway, hindi lamang para bumitaw sa mga bagay na marumi, kundi maging tirahan ng iyong kaluwalhatian. What a great plan you have, Lord, for your people. You delivered us from bondage to be your dwelling place, to be a place for your Shekinah, so that your glory may be revealed in this world sa pamamagitan ng buhay ng iyong iglesia. Oh, what a wonderful thing, Lord God. We never desired this. We never planned this. Hindi namin ito ginusto. Hindi namin pinlano. Ikaw ang mayroong panukala ng bagay na ito, O Diyos. Kaya ang lahat ng karangalan ay sa iyo lamang. Let your house celebrate your goodness. Let your people celebrate your greatness. Let your sons and daughters declare your greatness, O God. Hallelujah, hallelujah. Oh Lord, we bow our knees at your presence. We bow down at your presence. We surrender our lives before you, O God.
Hallelujah. 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 Glory to the name of Jesus. Glory to the name of Jesus. Yes, oh Lord. Narito ang iyong iglesia. Narito ang iyong tirahan, Panginoon. In this corner of the world, oh God. We are so blessed, oh Lord, to know that we are your people. In this corner of the Philippines, Lord, we are so glad to know we are your children. And it is in us where the Shekinah dwells. Hallelujah. And I pray, O Lord, na ito'y pahalagahan naming lubos sa aming mga buhay. Na hindi namin sasayangin ang napakagandang privilege na ito na iyong binigay. Blessed be your holy name. Blessed be your holy name. Oh God. Awitin natin ang Panginoon. So awitin natin ang isang awit na Amazing Grace shall always be my song. Amazing Grace shall always be my song of praise. For it was grace that bought my liberty. Yes, oh Lord. Thank you, Lord, for this liberty. I do not know just why He came to love me so. He looked beyond my faults and saw my need. Glory to the name of Jesus. I shall forever lift my eyes to Calvary, to view the cross where Jesus died for me. Thank you, Lord. How marvelous the grace that brought my falling soul. He looked beyond my faults and saw my need. Sing the chorus again. Let us worship the Lord. I shall forever lift my eyes, Lord, we honor you. Calvary, to view yes, Lord. Thank you for the cross where Jesus died for me. Blessed be the name of God. How marvelous the grace that caught my falling soul. He looked beyond my faults and saw my. Nawitin natin muli. Let us honor Him. Let us honor Jesus. I shall forever lift my eyes to Calvary. What a beautiful cross you had, oh Lord. It is laid
with your love. It overflows with your grace and mercy. Jesus died for me. Hallelujah. Hallelujah. The grace that brought my falling soul. He looked beyond Amen. my fault and saw my need. Amen. Jesus, we celebrate you, Lord Jesus. We thank you for the cross, O Lord. We thank you for deliverance. Salamat sa pagliligtas. Salamat sa kalayaan. Salamat sa Passover Lamb. Hallelujah. Na nagtubos sa amin sa kamatayan. Salamat sa iyong Shekinah glory na nasa iglesia ngayon. Salamat sa kaluwalhatian na naghihintay sa bayan mo, Panginoon. Hallelujah. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name. Hallelujah. Purihin ka, aming Diyos. Purihin ka. Hallelujah. Be pleased, O Lord, to dwell in your house. Be pleased to move in your house. Be pleased to demonstrate and manifest your power in your house. Let there be healing in your house. Let there be miracles in your house. Blessed be your name. Blessed be your name. Oh, hallelujah, hallelujah. Glory to the name of Jesus. Glory to the name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Oh, what a wonderful thing, brothers and sisters. Naniniwala kong nalulugod ang Diyos sa oras na ito na ang nagpupuri sa Kanya, hallelujah, ay hindi lamang mga magulang, maging mga kabataan. Hindi lamang kabataan, maging mga magulang, hallelujah, ay sama-sama na nagtataas ng pangalan ng Diyos. Oh, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, oh Lord, we honor you. This is your house. This is your place, Jesus. Hallelujah. This is your throne room, Lord God. Hallelujah. Build your throne in the praises of your people. Hallelujah, hallelujah. Oh Lord. Wonderful, wonderful, oh God. Hallelujah. 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 Thank you, Lord God. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Amen and amen and amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Praise God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of God.